Bago sumapit ang bagong taon 2026, ang Year of the Fire Horse, marami ang hindi nakakaalam na ito ang taon ng apoy at galit ng kalikasan. At tandaan mo to, kapag ang bahay mo ay puno ng negatibong enerhiya, dito madalas nagtatago ang malas, sakit, away at kamalasan na unti-unting sumisira sa buhay mo nang hindi mo namamalayan. Bago pumutok ang mga paputok sa bisperas ng bagong taon, may mga nilalang at masasamang enerhiya na naghahanap ng lugar na mapupugaran. At kadalasan, ang maruruming bahay, mga galit na tao at mga pusong puno ng inggit ang paboritong pinapasukan nila. Kung ayaw mong pasukin ng malas ang tahanan mo sa pagpasok ng taong 2026, makinig ka hanggang dulo dahil ituturo ko sa iyo kung paano mo palalayasin ang mga negatibong enerhiya bago pa man sumapit ang bagong taon. Ang year 2026 ay tinatawag na Year of the Fire Horse, isang taon na matinding pagbabago, apoy at pagsubok. Sabi ng mga eksperto sa Feng Shui, ang mga taong magaan ang enerhiya at malinis ang paligid ay sinasabayan ng swerte at kasaganaan. Pero kapag puno ng dumi, kalat at sigawan ang bahay mo, iyon ang mga bahay na unang binibisita ng malas. At kung hindi mo sisimulan ang paglilinis at pagpapalis ng negatibong enerhiya ngayon, maaring sa unang buwan pa lang ng 2026, mararamdaman mo na ang bigat ng kapahamakan. Unang hakbang, tanggalin ang kalat. Ang bawat lumang gamit na hindi mo na ginagamit ay maaaring may bagong negatibong enerhiya. Mga damit ng taong umalis, sirang gamit at mga lumang sapatos. Yan daw ang mga bagay na humihigop ng malas at sakit. Itapon mo na o ipamigay mo na. Huwag mong itago sa ilalim ng kama o sa likod ng pinto. Diyan madalas nagkukubli ang negatibong hangin na nagdudulot ng sumpa sa bahay. Pangalawa, linisin ang kanto ng bahay. Ayon sa mga Feng Shui Master, diyan madalas naiipon ang mabigat na enerhiya, lalo na sa kusina at sa banyo. Kaya kung amoy panis ang kusina mo o laging basa ang banyo, baka hindi lang moisture yan. Baka negatibong presensya na ang naninirahan dyan. Pagkatapos mong linisin, simulan mo na ang ritual ng paglilinis sa espiritu ng bahay. Ito ang dapat mong gawin sa gabi bago ang bagong taon o kahit isang linggo bago pumutok ang mga paputok. Number 1, magpausok ng insenso o dahon ng sambong. Simula sa harap ng bahay, papasok sa bawat sulok. Habang ginagawa ito, sabihin mo ng tahimik. Ganito, lahat ng malas at negatibong enerhiya, lumayas kayo sa bahay kong ito. Yun po ang dapat yung sabihin. Dahil yan po ay isang ritual. Pangalawa, ilagay sa bawat silid ang asin. Maglagay ng kaunting asin sa bawat kanto ng kwarto. Ayon sa mga albularyo at lumang tradisyon, sinisipsip ng asin ang malas at galit ng enerhiya. Buksan ang lahat ng bintana para makalabas ang lahat ng hindi ka nais-nais na espiritu. Huwag kang matakot kung biglang umihip ang malamig na hangin. Sabi nila, yun ang mga negatibong kaluluwang umaalis. Pero tandaan, kung sa gitna ng ritual ay biglang napundi ang ilaw o lumamig ang paligid, huwag kang mangamba. Ibig sabihin lang nun, may umalis na negatibong nilalang. Ngayon, makinig kayong mabuti. Ito ang iba pang mga lumang ritual na ginagamit ng matatanda at albularyo bago sumapit ang bagong taon. Ang pagsisiga sa labas ng bahay. Ito ang ritual. Huwag kang magtaka kung may mga kapitbahay kang nagsisiga ng dahon bago maghating gabi. Ayon sa tradisyon, ang usok mula sa siga ay nagpapalayas ng masasamang espiritu na ayaw sa amoy ng sinunog na dahon. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, magsiga sa labas ng bahay. Gumamit ng tuyong dahon ng bayabas,
santan o kahit tuyong dahon ng mangga habang sumisiklab ang apoy. Banggitin mo sa isip mo lahat ng malas at galit, lumayas kayo sa bahay kong ito. Ang apoy ng fire horse ay hindi ninyo malalapitan. Kung sakaling biglang umihip ang hangin o parang may dumaan na malamig na simoy, huwag kang matakot. Sabi ng matatanda, yun na ang mga espiritong lumalabas. Pagkatapos ng siga, pumasok sa loob ng bahay at magsindi ng insenso o sambong. Iikot mo ito sa bawat sulok ng bahay, mula sala, kwarto, kusina hanggang sa banyo. Habang umiikot ka, sabihin mo ng mahinahon pero matapang. Ang liwanag at usok na ito, linisin ang bawat dilim. Wala kang puwang dito, negatibong enerhiya. Kapag biglang may amoy na kakaiba o usok na parang bumibigat, ibig sabihin may resistance. May hindi gustong umalis sa bahay mo. Ituloy mo lang hanggang maramdaman mong gumaan ang inyong paligid. Maglagay ng asin sa bawat kanto, lalo na sa pinto at bintana. Sabi ng mga albularyo, ang asin ang nagiging espiritual na pananggalang. Palitan ito kada 3 araw bago magbagong taon. Kung mapansin mong natutunaw agad ang asin, ibig sabihin may sumisipsip na negatibong enerhiya. Bago maghating gabi, kumuha ng tubig na may asin at kaunting dahon ng bayabas. Ipunas ito sa pinto, sa sahig ng sala at sa kusina. Ayon sa paniniwala, tinataboy nito ang malas na nakakapit sa bahay. Huwag kalimutang linisin ang pintuan. Ang pinto o ang main door ay ang bibig ng bahay mo. Kung madumi ito o puno ng kalawang, parang sinasabi mo sa mga masasamang espiritu, tuloy kayo. Kaya bago mag New Year, punasan ng pinto ng langis ng niyog o suka at sabihin sa isip mo, ang bahay na ito ay para sa liwanag, hindi sa dilim. Kung habang ginagawa mo yan ay may nararamdaman kang lamig o gumalaw ang kortina kahit walang hangin, huwag kang matakot. Lumabas na ang malas. Pagkatapos ng lahat ng ito, magdasal. Magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo sa buong taon. Kung may kaaway ka, patawarin mo na. Kasi kahit gaano kalakas ang apoy ng fire horse, kung puno ng galit ang puso mo, ikaw rin ang unang masusunog sa malas. Kaya bago sumapit ang alas 12, isara mo na lahat ng bintana. At sa unang putok ng pagputok, isigaw mo sa isip mo, malas, lumayas ka. Swerte, pumasok ka. Tandaan mo, ang malas, hindi yan basta dumarating. Pinapapasok mo yan sa bawat sigaw, galit at kalat na pinapabayaang manatili sa bahay mo. Kaya kung sa unang gabi ng 2026 ay makarinig ka ng kakaibang tunog, may kumakaluskos sa bubong o biglang namatay ang ilaw, huwag mo nang baliwalain. Baka hindi lang hangin yan, baka may naiwan pang espiritu sa bahay mo. At ang tanging paraan para hindi sila makabalik, panatilihin mong malinis ang bahay mo sa loob at labas, at higit sa lahat malinis ang puso mo. Ito po ang mga tips ko sa inyo at panghuling paalala. Bago sumapit ang Enero 1, tandaan mo to, huwag kang mag-away sa gabi ng bagong taon. Huwag kang magluto ng pagkaing may pait o asim. Huwag kang magbukas ng utang. Dahil sabi ng matatanda, kung ano ang ginagawa mo sa unang araw ng taon, iyon daw ang magiging takbo ng buong taon mo. At kung pinababayaan mong manirahan ang negatibong enerhiya sa bahay mo, baka magulat ka, sa gitna ng gabi may kumakaluskos, may biglang bumabagsak o may lamig na dumadaan sa likod mo. Ibig sabihin lang noon may naiwan. Kaya hanggat may oras ka pa, linisin mo na ang bahay mo, hindi lang para sa swerte, kundi para sa kapayapaan ng loob. Ito pa ang isang tip na may kasamang ritual. Pulang tela sa pinto o doorknob
Ang pulang tela ay simbolo ng apoy at lakas. Isabit ito sa doorknob o sa may bintana bago sumapit ang alas 12. Pinaniniwalaang tinataboy nito ang mga masasamang espiritu dahil ayaw nila sa kulay ng apoy. Gumamit ng bagong tela, hindi galing sa lumang damit. Isa pa, bawang sa pinto o sa ilalim ng mesa. Maglagay ng 3 butil ng bawang sa ibabaw ng mesa o isabit sa may pinto. Ang amoy nito ay itinuturing na panlaban sa masasamang espiritu at inggit. Sabi ng mga albularyo, kapag natuyo o nabiyak ang bawang, ibig sabihin may masamang hangin na naitaboy nito. Kaya kung gusto mong siguraduhin na ang 2026 ay taon ng biyaya, hindi ng sumpa, gawin mo ang mga ritual na ito at hayaang ang apoy ng fire horse ay maging ilaw mo sa bagong simula. Huwag kang matakot, maniwala sa mga pamahiin dahil sabi nga, mas mabuti nang maniwala kaysa magsisi. Mga ka-Clover, hindi naman dapat lahat ng ritual ay sundin. Pwede nang isa sa mga panangga sa negatibong enerhiya ay okay na. Basta meron kang gagawin at buo ang paniniwala sa Feng Shui, ay siguradong magiging relax at kalmado ang isip mo. Kung gusto mong patuloy kang gabayan ng mga payong ganito, paki-like mo po ang video na to at i-comment mo ang salitang palayasin ang malas at paki-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating mga video tungkol sa swerte, kalusugan at proteksyon sa pamilya mo. Dahil tandaan mo, ang malakas ay hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo kapag nandyan na. Kaya linisin mo ang bahay mo bago pa siya manirahan sa'yo. Kaya sa 2026, hayaan mong ang apoy ng fire horse ay magbibigay liwanag, hindi abo sa iyong kapalaran.